Magandang buhay mga friendship. Ayan, nakikita niyo po yung mga manok na yan. Ayan, ang mga manok na palaki namin, mga 45 days yan, ano. So, nagpapalaki kasi kami ng mga manok, tas kinakatay. Every year yung ginagawa namin. Hindi ako bumibili ng manok sa tindahan. Kasi nga mas maganda yung organic, walang preservative, tsaka alam mo kung ano yung mga kinakain ng mga manok mo, mga hayop mo. So ayan, nilalagay na sila sa cage kasi dapat 45 days yan, kaso hindi ko na pinaabot ng 45 days kasi nga kapag 45 days umaabot ng 9 pounds or 10 pounds ganyan, tapos ano na siya, napakalaki ng manok, jumbo. So tapos pag niluto mo siya, hindi na ganun ka-tender yung meat niya, no? So sabi ko sa asawa ko, mag ano na lang, mga 6 to 7 pounds lang ang kailangan ko. Ayan, yung isa hinagis na lang ng anak ko kasi nagpapapasag siya. Ayan, nagpapapasag ang mga manok, ayaw pa nila lang magpakatay, gusto pa nilang magstay sa kulungan at kumain ng kumain, kaso nagsasilakihan na talaga sila. Kailangan na nilang mag go, no, na makatayin na sila, kasi kung hindi lalaki sila ng lalaki, ang lakas pa naman nilang kumain. So yung mga yan, organic talaga siya. Masarap yan sa tinola, sarap sa roast kasi wala siyang mga preservative. Tsaka siyempre pag sarili mong manok, sarili mong alaga, alam mo yung mga kinakain nila, diba? Alaga mo kasi sila eh. So ayan, araw-araw pinapakain. Ayan, isa-isa nilalagay yan sa cage na yan para dadalhin dun sa katayan. So usually kapag dinala namin yan sa katayan, i-undress yan, no? Tinatanggal yung ulo, yung mga balahibo, intestine. So depende sa iyo kung gusto mong kunin yung mga paa, ulo or something, kasi dito pag ganyan dinadala doon, hindi naman nila kinukuha yung mga ganun, yung mga laman loob, no? Tinatapon nila. So kailangan sasabihin mo doon sa magkakatay kung gusto mo yung paa, yung ata, yung balon-balunan, yung puso, yung kung ano man yung gusto mong kunin doon. So ayan na, ready to go na siya. Pupunta na siya sa butcher shop. Yung mga manok na yan, dadali na sa butcher shop. Ayan, ready to go. So yung butcher shop sa amin, magmula sa amin is mga 15 miles siya. So makukuha namin yung butcher shop na yan, yung mga manok na yan, mga bukas na, kinabukasan na. Ayan na siya, dadalhin na ng asawa ko. Kasama ako dyan, dadalhin namin sila sa butcher shop. Ayan na siya kapag natapos na at pinick up namin. Ganyan na magiging kalabasan niya. Ayan na po ang mga manok, ready na yan, isisealed na po yan, lilinisin at ilalagay na sa freezer.